is Abundaga. You will become Golden Crash Bandicoot. Ang toy na re-review natin for today. This is the Crash Bandicoot 4-pack edition. Nandito si Crash Bandicoot, Dr. Neo, Cortex, Coco, and Golden Crash Bandicoot. Of course, with Abundaga. And pag binili mo siya, ganyang klaseng packaging meron siya sa harap. And sa likod, yan. And sa gilid, yan. And sa kabilang gilid, yan. And on top, and at the bottom. Yung kapag na-unbox natin siya, I just want to appreciate lang din itong magandang backdraft nila. Kasi ito mismo yung nandoon sa game. Maalala mo, na nilaro mo rin before. Now, as you can see, na naka-clamshell pa silang lahat dito. So, right now, yan, clam na natin yan. Nandito si Crash Bandicoot, ang ating main character. Check muna natin details niya. Yan. Okay din naman yung paint niya. Although, parang hindi ganun ka-white yung sa mata niya. Okay, maayos naman. And I think ang pinaka-difference nito dun sa ating deluxe version. Yung deluxe version natin may texture talaga siya. Wala nang any texture itong kanyang body. And yung color din na ginamit dito, parang hindi na ganun katingkad eh. Hindi tulad dun sa deluxe version. And may mga small details din na wala na rin. Dito kay Crash ang kanyang articulation. Sa head niya, wala ring articulation sa head. Although magating sa shoulder niya, meron siya arms wide open and aangat niya ng ganyan. And naro-rotate din niya ng ganyan. Although dito sa shoulder niya, no, paslant. So, yung rotation ng shoulder niya is paslant. Yan ang pinaka-elbow bend niya. Wala na rin siyang any bicep rotation. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate lang yan ng ganyan. Wala nang any articulation din sa mga fingers. Pagdating sa waist niya, may rotation lang siya ng ganyan. Pagdating sa legs niya, wala siyang split. Wala pa rin siyang split. Pero pwede siyang maka-high kick ng ganyan. Ang hirap nung high kick niya. Kasi medyo rubberish itong pinaka-legs niya. Lumalaban pabalik yung high kick niya. Ayan, no? Oh, di ba? Pagdating sa back kick, wala rin kasi nga nakaharang na itong kanyang butt flap. Pagdating sa knee bends, yan ang kanyang knee bend. Yan. Gumagalaw talaga, lumalaban ito mang kabila. Walang any rotation dito sa kanyang paa. Mukha lang may rotation dahil super rubberish. Ang lambot ng paa niya. As in, ayan siya, oh, gumigewang-gewang. Naakala mo tuloy may articulation siya dito. Pero wala na siyang articulation dito sa mismong paa niya. Next, let's proceed naman dito kay Dr. Nero Cortex. And as you can see, yung details niya dyan. Okay naman. Although yung color lang talaga na ginamit nila, parang hindi ganun katingkad eh. Parang medyo nalo-low quality ako pagdating dun sa mga paints nila. Yan yung details, yung hands niya. Maganda yung hair niya. Ito yung likod niya. Yan, para siyang si Heihachi. And para sa articulation ng Dr. Nero natin dito, may articulation naman siya dito sa head. Although paslant din yung head niya. So pag inarticulate mo yan, paangat yung pag ganyan. Wala siyang any look up and walang look down eh. Looks like wala eh. May konti lang siya. Ganyan lang. Tumutungo lang siya. Parang, yo, up. Pero parang hindi rin naman siya yung articulation eh. Pero naro-rotate yung head niya. Pagdating sa shoulder niya, meron siyang creed moment. Pero bumababa din yung creed moment niya. Hindi niya kayang ma-stay put sa taas. Kasi medyo rubber din itong shoulder niya. Then, hindi mo na gaano maaangat. It's because nakaharang itong damit niya. Meron siyang rotation dito sa may elbow niya, which is, buti pa sa kanya meron. Pero kay Crash, walang any rotation sa shoulder. Okay, yan ang kanyang elbow bend. Medyo konti lang din eh. Kasi nga, lumalaban pabalik yung rubber. Pagdating saan siya, wala nang any articulation dyan. Pagdating sa waist niya, wala na rin siyang any articulation dito sa kanyang waist. Okay, dito muna tayo sa left leg niya. Dito sa left leg niya, yan, side siya ng konti. Pag ganyan. Pwede mong maangat, pero nakaharang na din yung kamay niya. And back kick, nakaharang na rin. Knee bend niya is pag ganyan. Yan na yun. Pagdating sa paa, wala na rin siyang any articulation sa paa. Pagdating dito sa right legs niya, walang any articulation dito sa kanyang leg. Yan, konti. As in matigas. Compare dito ha. Ayan, nagagalaw. Ito, ayaw talaga. Hindi gumagalaw ito. Yun. Oh, masisira. Hindi ko siyang i-bend. Hindi siya nabe-bent. Ano to? Naka-glue? Parang imposible na ito nagagalaw mo ng ganyan. As yung kabila, as in naka-stiff lang. As in nakatayo lang siya. At ganito to. Anyway, let's move on na muna dito kay Coco.
medyo nakukulangan talaga ako sa paint eh. Parang ang dilim ng mga paints nila. Hindi naman dahil sa lighting natin ngayon. Pero yung dating niya parang mas maganda pa yung mga paints ng mga Happy Meal or Kiddie Meal toys natin eh, compare dito. Pero maganda yung mold niya. Maganda yung hair niya. Mukhang kuha naman doon mismo sa game. Isa paint lang talaga na ginamit eh. Parang nakukulangan ako eh. Okay, yan pa yung details niya. Okay, yan. And para sa articulation naman ni Coco, yung kanyang head, may relation which is good. Buti naman. May look up din siya and may konting look down lang din siya. Pagdating sa shoulder niya, meron siyang arms wide open which is good kasi mas mataas yung arms wide open niya. Yan. Dapat ganyan yung mga articulation, di ba? Itong shoulder niya, pwede din nating maikot yan ng ganyan. Wala siyang any rotation sa pinaka-bicep niya. Although yung kanyang elbow bent, yan. Ganyan ang itsura niyan. Pagdating sa kamay niya, naro-rotate lang din yan ng ganyan. Sa waist niya, wala siyang any articulation sa waist. Ba't di man lang binigyan? Waist rotation na nga lang. Wala pa. Pagdating sa legs niya, wala rin siyang Van Damme split. Wala siyang Van Damme split. And pwede siya maka-high kick ng ganyan. Medyo mababa nga yung high kick. Sa back kick, wala. Kasi nakaharang din itong butt flap niya dyan. Pagdating sa knee bend, ganyan naman yung knee bend niya. Okay, which is good. Pero pagdating sa paa, wala na rin any articulation dito sa part na to. Let's proceed na dito sa ating golden Crash Bandicoot. Check muna natin yung details niya. Gold na gold talaga siya dito. Para siyang pumunta sa Golden Lagoon nila Beachcomber. Okay, although may paint chip tayong nakuha dito. Ayan, may paint chip ng gold. So, hindi siya totally gold lahat. Pero same lang naman ang details ng regular Crash Bandicoot natin. And para sa articulation niya, same na same lang din. Yan, shoulder, elbow, kamay, and dito sa waist, wala ulit split, pero naangat mo din yung paa niya na lumalaban din. And yung kanyang knee bent, ganyan. Just like our regular Crash Bandicoot lang talaga. Now, let's proceed naman dito kay Abundaga. Ano bang name nito? Hindi ko alam yung name niya eh. Pero alam ko sa game noon, pag nakukuha mo siya, sasalita siya ng Abundaga. Ito, na-appreciate ko to. Ang ganda ng pagkakagawa nila dito. Nakuha niya. Pero wala na siyang any gimmick or articulation. Sana yung kilay niya natataas-taas. Ganun. And pagdating dito kay Abundaga, meron siyang kasama ring stand dito. Yan o. Itong stick na to na makukuha nyo rin, and dyan siya ilalagay. And dito sa stand niya na to, dyan naman siya ilalagay. Yan, okay. So yan, pwede mo siyang itayo ng pagganyan, which is good ha. Now, para sa height nila, is around 4.5 ito. Si Crash, 4.5 din. Ganon din yung Golden. And si Coco, 4.5 din sila. And i-compare pa natin yan sa iba pa nating toys tulad ng ating Hammond Collection Triceratops, ating Super Mario Browser, ating NECA's knockoff version ng King Kong, Buzz Lightyear, Zurg. Yan ang ating high comparison. Now, ang price range ng 4-pack edition ng Crash Bandicoot na to is around 2,600 pesos. But again, depende na lang kung sa market kayo makakuha ng copy ninyo or kung makakakuha kayo ng nakasale na rin na price niya. So there you have it now guys. Ito na ating Crash Bandicoot 4-pack edition na si Crash Bandicoot, Dr. Neo Cortex, Coco, and the Golden Crash Bandicoot with Abundaga. What do you think of this 4-pack edition ng Crash Bandicoot na to? Is it go for you or a no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, honestly, eto na. Honestly, for me, medyo mahal yun. Para sa 2,600 sa ganitong figure. Okay sana. Okay sana yung price niya kung maayos sana yung mga toys natin. First of all, na angle ko is 2,600 pero isa naka-color gold lang naman. That's all. So parang lumalabas, 3 figure lang ang meron ka. Ang pinaka-worst doon, kung ganung price mo siya bibilhin, parang hindi worth it. Tingnan nyo si Crash. Tingnan nyo si Crash. Bumabagsak si Crash. Bumabagsak yan. Ayan na. O, diba? Ayan siya. O, wala tayong ginagalaw dyan ha. Pero, kusa siyang nalalagay. Dahan-dahan. Diba? So, why? Kasi yun ang pinaka-issue ng toys natin dito. Gumamit sila ng rubber rish na
part sa mga legs. Why? Bakit ka gagamit ng rubber dyan sa part na yan? Yun ang nakakainis doon. Di ko alam bakit ba nila ginawang rubber yung part na yan. Also, dito pagdating kay Neo, di ko alam kung quality issue din itong nakuha natin. Kasi the fact na itong isa sobrang lambot and ito namang isa halos di na natin maigalaw. At solid plastic ito compared dito sa flimsy niya na legs. Imagine mo, ang bigat ng ulo. Tapos yung legs mo is rubber. Ano mangyayari dyan? Yan. Kahit anong position ko gawin, dahan-dahan din talaga siyang nalalaglag. I think ang pinakamaayos lang sana sa kanila is itong si Coco. Kay Coco, ang issue naman is yung hair niya. Kasi yung hair niya masyadong malalaki yung mga parts. So, may weight talaga doon. Pero I think dito kay Coco, hanapin mo lang talaga yung center of gravity niya. And matatayo mo naman siya ng maayos. Kahit papano. Kasi nga, hindi naman soft rubber yung legs niya dito. Pinaka downside lang talaga dito kay Coco yung pagkaka-paint sa kanya. Parang magkaiba ng orange. Dito kay Crush, parang medyo glossy pa yung pagka-orange. Dito kay Coco, as in matted siya. Pag pinagtabi mo silang dalawa, in person, nagmumukha talagang knock-off version ito. And with all the figures nga dito, parang ang pinaka-okay lang sa akin itong si Abundaga. Nakakalungkot man isipin, pero it's not worth it para dun sa 2.6. Pag hintay kayo ng 50% up to 70% na discount, doon kayo bumili ng set na ito.